Hi! Oh. Kamusta anak? Ah? Nainom ikaw? Oh, ayan oh, binilan pa namin sila ng tubigan at saka tong automatic pet feeder na to. Para naman di siya ito. Tayo isa oh. Tayo isa naming anak si Happy and si Tabi. Hi, bunso. Ayan, ito daw si Garfield. Yan daw, oh. Si Garfield daw yan. So, ayan yung mga anak namin. Si Happy and si Tabi. Yan. So, hindi pa kami masyado, guys, nakakaayos. So, ito yung master bedroom. May washroom. And then, ito yung aming bed. Ganda din ang view, guys, dyan. Oh. Makikita nyo din dyan. Ano siya? Pababa siya. So, kaya kahit nasa basement kami, para din kami nasa third floor. O, anak, nagbe-breakfast ka? Kain na ikaw? Nainom ba ikaw? Tara, iwawak lang namin si Peanut, ha? Nag-aantay si Peanut sa labas. Inaaway ka pa ni Peanut? Oh. So, ayun si Peanut. Nagba-vacuum sila eh. Kasi, Peanut, ha? Wanna take a walk? Ha? Let's go. Magwawak tayo? Ha? Magwawak tayo, anak? Ha? Magwawak tayo? Oh. Tara. Oh. Ayan, nagliligpit kasi ngayon. So, ayan. Oh, dito naman yung kay Peanut. Hindi pa namin sila pwedeng pagsamahin kasi, medyo, ito ang pasaway eh. Nanunugod to. Sinusugod pa niya yung dalawa. Pero nung minsan, pag pinagsama namin dun sa salas, pag nandito sila sa salas, yan. Pag nakaupo dito yung dalawang pusa, wala lang, inaamoy lang naman niya. So, hindi ko naman ini-expect na gano'n. Kasi, nung nandun pa ako sa farm nakatira, mayroong to laging nakikitang pusa na lagi niyang tinatahulan. Every time na makikita niya, gigil na gigil siya, lagi niyang tinatahulan. So, hindi ko na-expect na ngayon, pag nakikita niyo itong dalawang pusa ko dito sa kwarto, wala lang, tinitingnan lang niya. Inaamoy lang niya. Tayo, nakatingin lang siya, oh. Ayan. Tingin lang siya, oh. Hi, ito yung dalawa, oh. Huwag mo nga awayin, ha? Huwag awayin, oh. Ayan, nakasilip lang siya, oh. Nagsisilipan lang siya. So, hindi pa namin sila pwedeng pagsamahin. Good thing is, meron kaming malaking master bedroom. So, pwedeng mag-stay dito. Kasi indoor lang naman itong dalawang pusa namin. Si Peanut lang yung kailangang i-walk. So, yun ang pinagkaiba kasi ng pusa sa aso. Yung aso, kinakailangan mo siyang i-walk kasi magpupupo. Ito kasi, itong dalawa, meron silang litter box. So, malinis itong dalawang pusa namin to. Litter train sila. Napunta na lang sila doon sa kanilang litter box. Doon sila napupo, doon sila napipi. And then, hindi mo na kailangang i-walk. Kahit umalis kami maghapon, 2 araw. Kaya kumuha nga ako nitong automatic cat feeder na to. Para hindi na nila problema yung food nila. Hi, anak. Diba? Pabait nitong aming anak pa. Ayan pa yung isa, oh. Say hi. Ito si Garfield. Ito si Tabi. So, iwawalk lang namin, guys, ngayon si Peanut. Kasama ko yung anak ko. Isang ikot lang. Kasi baka mamaya, pumunta kami ng Vancouver. Kasama namin sina Kuya Jan at si Ate Kay. Gagala daw kami ngayon doon. Yan. So, magwawalk kami ngayon ng anak ko. Kay Peanut. Yan, labas muna tayo. Yan, ang ganda ng view, oh. Yan. So, napakita ko na naman sa inyo ito na nakaraan. Yan, para siyang pabangin. Then, mataas yung pagka-basement nung nakuha ko. Kaya, kitang-kita mo pa yung mga nasa babang bahay. So, ito yung dadaanan namin para makalabas. Yan, para ka nasa Tagaytay, di ba? Peanut. Yan. Yan. Ito, isang paupahan pa to. Pag palabas ka, para ka nag-exercise. Yan, dito lang ako nagpa-park sa street parking lang. Maganda naman yung paligid. Marami ditong pwedeng mapupuan si Peanut. Pag nagwo-walk kami dito lang sa sa gilid lang, okay na. Tapos iikot lang kami paikot, then dyan na uli yung labas namin. Peanut!
O, hayaan mo lang, baka pupupo siya dyan. Nak. Tara, anak. Baka tayo. Doon sa mga nagtatanong kung paano namin nadala yung 2 pusa, nahirapan ba kayo magdala? Sila yung may dala eh. O, anong ginawa nyo? May mga saka ibang vlog ko na lang gagawin kung ano yung mga requirements, kung ano yung mga binayaran nila. Pero madalas kasi, ang nire-recommend sa akin is yung Korean Airlines. Even before, 2 years ago, nagtatanong-tanong na ako kung paano madadala yung 2 pusa ko dito. So, mostly nagre-recommend sa akin is Korean Air. Kasi pet friendly daw talaga. Pero may ilan-ilan pa na mga pet friendly din daw. Like yung Air Canada. Yan, ina-allow din ng pet. Pero majority kasi, yung mga na-recommend nila sa akin is Korean Airlines. Yun nga lang kasi, kadalasan kapag Korean Airlines from Philippines is connecting flight. So nag-stop over pa kayo ng Korea, di ba? Ilang oras kayo nag-stop over ng Korea? 1 hour and halos 40 minutes. So 1 hour and 40 minutes. So nag-stay pa sila doon. From Quezon Province pa kami. Mahirap ding mag-asikaso nung mga papers nung 2 pusa namin para madala dito. So may binayaran na silang isang agency. Sa ibang vlog ko na lang gagawin. Lahat ng requirements, mga ginastos nila papunta rito ng 2 pusa. Ang inabot ng ticket nung mag-ina ko, around 82,000 punta dito sa Canada. So, kung i-estimate ko lahat-lahat ng nagastos nung 2 pusa papunta rito, umabot ng 100K. Ay, estimate lang yun, parang I think 110, 120, ganun. So, sa ibang vlog ko na lang i-discuss lahat-lahat nung nagastos kasi yung requirements nakatago doon sa maleta pa. Isa-isayin namin lahat. May binayaran din silang $600 ba? May $600 din silang binayaran sa airport. And then, mayroon din silang microchip. And then, yung mga papers nila. Kasi, ibinayad na lang namin. Hindi na sila nag-asikaso. Kasi kung luluwas-luwas pa sila, hindi naman sila nagda-drive sa Pinas. Ibinayad na lang nila sa King Chai. Gawan ko na lang ng vlog sa susunod na mga araw. Busy lang kami kasi panay ang labas namin, panay ang pasyal naming mag-anak. Pumunta kami kung saan-saan. Nung minsan, pumunta kami sa Richmond, nag-zipline silang 2. Pinasyal kami ni Kuya. Nag-zipline silang 2 ni Erich. So, sobrang saya. And then, nag-Thanksgiving pa kami kina Kuya. Doon din kami nag-celebrate. In-invite kami ni na Kuya. And then, sunod-sunod yung mga gala, kainan, kung saan kami nagpupunta. Tapos nag-birthday pa si Kuya. So, every day off, may mga activities kami. Kaya parang gusto ko muna magpahinga ng vlog. And by the way, i-follow nyo nga pala yung channel ng anak ko. Canada. Ito, lalagay ko sa screen. Nagbablog-vlog na rin siya dito sa Canada. May mga ilang views na rin kahit pa paano. Hinahayaan ko lang yung bata kasi gusto niyang ma-share yung experience daw niya dito sa Canada. So, hinahayaan ko lang sa diskarte niya. Binibigyan ko lang siya ng konting advice kung ano yung dapat gawin. So, sabi ko nga, habang ako ay nagpapahinga, tinatamad pang gumawa ng vlog, siya na lang muna yung gumawa ng vlog. Ano bang plano mong gawin sa channel mo? O, nilalamig ka? Kung ano po, depende, pwedeng experience, pwedeng mga yung mga na-experience ko po dito sa Canada na hindi ko na-experience sa Pilipinas, kami here. Nung minsan, sa sobrang naninibago yung anak ko dito, sobrang saya niya. So nung nagwawa kami dito, naglalakad-lakad kami, na-amaze siya doon sa mga itsura ng bahay. Tapos nilalamig niya, kaya laging giniginaw yan kasi mahina din to sa lamig kagaya ko. So minsan napagsabihan ko siya kasi lalapit siya sa isang bahay, sa harap ng bahay, parang gusto niyang tingnan. Sabi ko, hindi mo pwedeng gawin yan kasi alam mo naman yung yung privacy dito ng mga Canadian, talagang strict sila pagdating sa privacy. Hindi ka basta-basta pwedeng pupunta sa harapan ng bahay ng may bahay. And then one time, may sasakyan, mananalamin lang siya. Sabi ko, anak, hindi ka pwedeng basta na lang harap sa mga ganyan kasi baka isipin ng tao, nagmamatsyag ka doon sa gamit ng sasakyan kung ano yung nasa loob. So, yung mga ganung bagay. So, normal naman yon na reaction ng mga first time na nakarating abroad. Yung na-amaze ka sa mga bawat bagay na nakikita mo. Nangyari din naman sa akin yan. Anong masasabi mo sa experience mo dito? Nakaka-overwhelm po. Nakaka-overwhelm? Ha? How about the food? Sobrang dami. Ang dami? Opo. Wala nang dumating kayo, nagutom na ba kayo?
Hindi na po. Kahit maya po kumain. At may kumain, sina Tito dyan, sina Tita Kay mo, lagi kang dinadala ng food, no? Opo. Ano masasabi mo kay Tita Kay? Napaka-welcoming po nila. Oo. Nakakataba naman ng puso dahil we have our fellow Filipinos na very welcoming at appreciative sa kapwa nila fellow Filipinos. So, it's good po na we know them and we're very close with them po. Si Tito dyan, ang bait din, di ba? So, super. Nagkaroon ka ng mga instant friends. Pakarami na niyang kaibigan dito. Good thing na lang is napaka-welcoming talaga ni Kuya Jan, ni Ate Kay. Napaka-supportive nung dalawa. Hindi ko masabi yung words to describe them kung gaano sila kabait talaga. Even naman na first time ko silang na-meet, sabi ko, kakaibang klase yung ugali ng mag-asawa. Actually, hindi lang nung mag-asawa, nung buong family. Masasabi mo kina Ate Andeng mo, kina Ate Angel mo. Nakaka-inspire. Diba? Nakaka-inspire, ang babait. Wala akong masabi talaga. Yung whole family, kaya napaka-blessed talaga nila. Kasi napaka-bubuting tao, napaka-babait. Ang ganda ng pagpapalaki ni Kuya Jan, ni Ate Kay doon sa mga bata. Yung mga bata, the way na how they treat Enchong, parang matagal na sila magkakilala. Then, lumabas sila nung minsan, nag-P&A kayo, di ba? Opo. Si Angel yung nag-drive, yung mga bata, nag-Fright Night sa P&A, sa Playland, Amusement Park. So, enjoy na enjoy daw siya. At saka, inalalayan daw talaga siya. Kasi yung mga anak ni Kuya, dahil nga sabi ko nga sa inyo, mababait talaga yan. Naalalayan nila si Enchong, sinasamahan nila. Tapos, yung parang hindi nakaramdam ng paninibago yung anak ko. Dahil, marami na kagad siyang friends. So, lagi niyang nakakasama yung mga anak ni Kuya, mga babae, na nakakwentuhan niya, tinuturuan siya sa mga bagay-bagay, kung ano yung dapat niyang gawin, kung ano yung, kung paano siya magsisimula dito sa Canada. Kaya nakakatuwa. Ganon din naman ang turing sa akin ni Kuya at ni Ate Kay. Yung mga dapat kong gawin, mag-save ka, unahin mo ang bahay, huwag mong unahin yung ganito, huwag kang gumastos ng ganito, at saka, hindi madamot yung dalawa. Lahat ng bagay na mayroon sila, talagang i-offer sa'yo. Even yung mga iba nating kababayan dito ng Pilipino. Pag may mga bagay na kailangan matulungan, sasabihin nila, first, dali mo dito, tulungan natin. Ganun kabait yung mag-asawang yun. May nabasa din akong comment, sabi, ay may kamag-anak ka naman po pala dyan malalapitan. May kuya ka, may ate ka. Ang totoo po niyan, nabanggit ko na to, sobrang daming beses na. Si Ate Kay, si Kuya Jan, na-meet ko sila 2023 Christmas party. Then unang banggit sa akin ni Ate Kay is, uy si Ferds, followers mo yung husband ko. So doon kami unang nag-meet ni Kuya. And then the rest is history. Sobrang bait ng mag-asawa. In-invite nila ako sa birthday ni Kuya. And then doon na nag-start, naging as in super close kami. Kasi alam niyo po yung marami namang, hindi naman first time na may nag-invite sa akin. Kaya lang, hindi ako masyado sumasama. Kasi paano ba to? Marami na ako nakasamang mga Pilipino And pagdating sa party, alam niyo yung, okay, masaya, sama-sama. Pero, I don't know why, pag umiidad na talaga tayo, parang masyado na tayong mapili sa mga taong nakakasama natin. Noong nakilala ko sila, na lagi kami nagkakasama, nakita ko kung gaano kabuti yung mga puso nila. They treat me like a family. No words can describe how much I love them. Their whole family is so amazing. Wala akong masabi. Kaya full support ako sa mag-anak na to, sa family to. Kaya please, sa mga subscriber natin na nagsisimula dito sa Canada, na nangangarap magkaroon ng bahay, yung mga babagong kaka-PR lang, suportahan po natin yung anak ni Kuya na realtor, si Andrea Alquiros. So if you need anything sa pagkuha ng bahay, you can contact her. Ilalagay ko po dito sa screen o kung saan nyo siya pwedeng kontakin para doon sa mga may plano, nagsisimula pa lang dito sa Canada, na syempre alam naman natin na ang bahay dito is investment. So kontakin nyo lang po siya, Andrea Alquiros. Ipa-flash ko dito sa screen. Kung may kailangan kayo, kung may katanungan kayo, you can contact her. So ngayon, ibinok lang namin to si Peanut kasi antay lang namin mag-out si Erich. Si Erich nga pala yung anak na bunso ni Kuya at ni Ate Kay. Kasing edad nung anak ko. So magkasundo naman yung dalawa. Sabi nga ni Erich
Enchong is like my little brother. Sabi niya ganon. So pupunta lang kami mamaya ng Vancouver, mamamasyal, baka makasalubong natin yung ASAP, sina Daniel Padilla, yung Showtime family, yan. So mag-iikot-ikot lang kami. Kasi maganda-ganda nga ng panahon eh. Start tomorrow, 2 weeks na, umuulan. May nabasa nga din pala ang comment doon. Paano doon namin pinagsasama si Peanut at saka yung dalawang pusa. So sa ngayon, si Peanut ay sa Salas. May sarili siyang inuman, tsaka may feeder siya doon. Then yung dalawang pusa doon sa kwarto. So everyday nagkikita sila. Pero hindi pa sila yung pwedeng bitawan na magkasama sa loob. Kasi ito ang problema eh. Nanlulusob. So yung dalawa naman overprotective, nalabas yung yung kuko pag ito lalapit. Pero so far so good naman. Hindi na masyado nagtatahulan, di ba? Hindi ako. Nagsisilipan. Nagsisilipan lang. Hindi ko nga na-expect na ganoon eh. Kasi nung una, sabi ko, yan ang problema ko. Kaya ang ginawa ko, dinala ko yung kennel ni Peanut. So in case na mag-wild siya, ikukulong ko sana. Doon muna, ang mahalaga lang nakikita lang sila sa iisang area sa loob ng bahay. Pero hindi naman nangyari. Hindi ko na nga nagamit yung kennel eh. Siguro dahil naamoy ni Peanut sa amin, sa katawan namin na niyayakap namin yung pusa, naamoy niya na hindi threat yung dalawang pusa. So hopefully sa mga susunod na buwan, kasi wala pa naman silang 1 month dito, maging magkasundo na. Kasi ang sarap ng pakakawala namin silang tatlo, naglalaro silang tatlo doon sa loob ng Salas. Peanut! Alam na niya, uuwi na siya. Alam niya yung bahay niya kung nasan eh. Go home na, Peanut! So dito muna tayo sa likod, may papakita ko sa inyo. Guys, ayun diba? Maganda tong ayusan pag summer. Pwede ka dito mag-barbecue, may ilaw, then ang ganda ng view. Yan, baba di ba? Then pwede kang tumawid papunta doon sa kabilang patio. Actually may harang daw to dati. Ayun yung mga yung fence niya, problema, natanggal na ata. Pwede kang pumunta doon. Check nyo lang palagi, baka may bear o kaya deer dito sa areang to. So far, okay naman ako dito sa bahay na nakuha ko. Komportable. Gumigising ako ng alam mo yung parang may peace of mind, masaya, nakaka-relax. Pero ito, bago ko tapusin tong vlog na to, kahapon lang, nakausap namin si boss. And then tinanong niya ako kung naka-move out na daw ba ako sa bahay. Sabi ko, yes boss. So, tinanong niya kung magkano yung binabayaran ko sa bahay. Sabi ko is 1,900. And then, ito nga yung bahay na yon na 1,900. Then sabi niya, ha? How can you afford it? Sabi niya ganon. Sabi niya, how you gonna survive that 1,900? Sabi niya ganon. Even kasama niya yung anak niya, yung panganay na anak niya. Mga boss na rin namin yon, 3 sila. Si boss, saka yung 2 anak niya. So, sabi ko, do I have any choice? Sabi ko ganon. So, alam naman ninyo, do sa mga hindi updated sa vlog natin, I have my reason why nag-i-stay pa rin ako do sa farm kahit na pwede na ako lumipat. So, alam ko naman do sa mga matatalino nating subscribers na nauunawaan nyo ako bakit mas pinili ko pa rin mag-stay doon. Dito ako nakatira. 2 times akong pabalik-balik, 3 times akong pabalik-balik kasi yung schedule ko is 2 shift, 3 shift, 2 shift, 3 shift. So, I have my own reason bakit nag-stay muna ako doon. So, hindi ko na-explain kasi baka sabihin ng iba paulit-ulit na tayo eh. So, alam nyo naman na nag-iisip naman tayo ng tama. Hindi naman tayo padalos-dalos. And nagulat din ako, bigla-bigla nag-offer si boss. Hindi pa final, pero he is planning na ipa-renovate yung bahay. Bigyan niya ako ng 2 rooms, 1 kitchen, 1 washroom, all in. Ang offer niya is $500. So, napaisip ako, siguro share ko na lang tong buong detail sa another vlog kasi hahaba na tong video to. So, bigla ko napaisip kasi alam niyo naman, wala pa kaming 1 month dito sa bahay na to.
And then he offered me ng $500. Doon ako titira. Yun nga lang, ang kapalit nun is magi-stay na ako doon sa farm. So, ang mga advantage is murang renta, 500, all in na, kasama yung buong family ko. May pabahay na kami doon, 500 lang yung renta. Hindi ko na kailangan mag-gas para mag-drive papasok. And kahit isang car na lang, yung anak ko na lang ang magdadrive kasi nakapasa na naman siya, pwede na siya mag-drive. Ano ko na lang, driving instructor ko na lang. Nagdadrive na naman siya sa Pinas so hindi na tayo mahihirapan. Isa na lang magdadrive, ako maglalakad na lang papasok. So pwede niyang gamitin yung sasakyan para ipag-drive yung mami niya papasok sa work. Ako na lang, pwedeng palitan kami. So mas malaking tipid. Nga lang, sabi ko nga sa inyo, tali na ako sa farm. Pero ang isang naisip ko nun, pwede ko siyang i-accept yung offer. And then mag-ipon tayo, ipon. Kasi mas kinocompute namin, mas makakaipon kami talaga eh. And then pag-isipan ko after 2 more years, 2, 3, 4 more years, kung makaipon na, makakuha na ako ng sarili kong bahay dito, na hindi na tayo nagre-renta. So, pwede na akong umalis kung gugustuhin ko. Hindi naman pwedeng pagka-accept ko ng offer, then 2 months, 3 months lalayasan ko. So, kailangan mag-stay pa rin tayo doon sa farm. So, until now, wala pang final decision. Tinawagan ko si boss, sagot naman niya sa akin. Nag-uusap pa sila ng contractor ng gagawa ng bahay. Kasi plano niyang additional kitchen, may ipare-renovate, then lalagyan niya ng laundry. So, fully renovation. Na isama ko na sila, na-check na nila yung location. Para do sa family ko, they want me to accept the offer. So until now, napapahiya ako kasi mabait din tong landlord na nakuha ko at nakakakwentuhan ko naman. Napapahiya ako kasi hindi naman fixed term yung pinirmahan ko dito, pero 1 year yung yung kontrata ko dito sa bahay na to. So I think hindi ko na makukuha yung security deposit, or kung kinakailangan na pagbayarin niya ako ng another month pa or 2 months o 1 month para lang makahanap siya ng panibagong tenant. I don't know, hindi pa kasi ako nakikipag-usap dito hanggat walang final decision si boss. Pero sabi ko nga, if ever kung anong ipagkaloob ni Lord, i-accept ko. Kung halimbawa hindi matuloy yung offer ni boss na bahay, so dito na lang kami. Kahit papano kaya naman. Wala pa akong planong pagtrabahuhin yung family ko, yung anak ko, tsaka yung wife ko. Wala pa akong planong pagtrabahuhin sila. Siguro next year na. Papahingayin ko muna sila ngayong October, November, December. Kasi maraming occasions na paparating. And then hopefully by January, February, doon na sila mag-start mag-work. Kasi ayaw ko naman baka mamaya mag-start na kagad sila mag-work, and then baka Pasko dito, first Christmas nila, first New Year nila, nasa work sila. So yun yung reason na lagi ko sinasabi sa inyo na ginamit ko yung utak ko, nag-save ako, hindi ako maluho. I know my priorities, na hindi tayo uunahin yung mga bagay na hindi importante para maiparanas ko doon sa family ko na pagdating dito hindi yung trabaho kagad. Hindi ko kayo masisisi, iba-ibang sitwasyon natin. Kasi nga po, naging wise ako when it comes to financial. May makakilala kasi ako dito, pagdating ng family nila, dumating ng Saturday ng hapon, Monday trabaho na kagad. So nagrereklamo yung asawa, hindi na daw nila na-enjoy ang Canada, bakbakan na kagad sa trabaho. Tapos anong nangyari, hindi na sila nagpapangitan ng family nila, hindi na na-enjoy, hindi pa man lang nakakapasyal sa ganito, sa ganan. So ang gusto ko sa family ko, sila yung mag-request sa akin na naiinip na kami dito, gusto na namin mag-work. So sa ngayon, I don't think naiinip sila kasi every day off ko, ginagala ko sila kung saan nakakapasyal kami. Naipaparanas ko sa kanila yung kahit paano yung mga naranasan ko na. Masarap na kainan sa ganito, sa ganan. Magandang pasyalan sa ganito, sa ganyan. Yung mga bagay na binibili ko naman sa kanila. So may enough naman po tayong savings para to survive ng ilang buwan. Yun lagi kong ina-advise doon sa mga kababayan natin na mag-ipon para sa rainy days. At para naman hindi yung pagdating dito, bakbakan na kagad yung trabaho yung family nyo. At hindi nyo kakayanin na yung adjustment na kagaya nung dinanas ko from 120 renta to 1900 na renta. So paano ko kinakaya? Nag-iisa lang ako mag-work,
walang trabaho yung family ko. Hindi ko pa sila kagad nirarush na magtrabaho. Pero kung gusto nila, hindi ko sila pipigilan. Pero gusto ko muna maranasan nila yun na ma-enjoy itong Canada bago sila sumabak sa work. So hanggang dito na lang guys. Update ko kayo sa mga susunod nating vlog, sa mga nagre-request dun sa paano namin nadala yung mga pusa, lahat ng requirements, mga ginastos namin. Gagawa natin ng vlog yan, and i-update ko kayo kung i-accept ko ba yung offer ni boss na magagawan daw niya ako ng bahay dun sa farm, and baka mag-move out na naman ako dito. Wala pa kaming 1 month. Sumasakit ang ulo ko kasi napapahiya ako doon sa landlord. I want to respect yung aming contract. Kaya lang mahirap na tanggihan yung ganong klaseng opportunities na nag-aantay sa atin. So see you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano updated kayo sa buhay namin dito sa Canada. Bye-bye!